Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ng ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan. So meron na naman tayo re-reakan sa nakita kong video sa Facebook. Ito yung si Chowking na may nagwawalang customer. So tingnan nga natin yung yung issue dito at makichismis tayo, no? Makichismis tayo. So ito yung video. Play ko na mga kababayan. Wait lang. Ginamit niya yung senior citizen. Bawa, sumother. Kain tayo. Nasa video pa sumother. Ngayon, ginamit niya yung senior citizen. Ayaw i-authorize. O, kailangan, andito yung tao. Siyempre, pwede sabihin mo na ginamit mo na, napulot mo lang, di ba? Wait na lang daw po. Thank you. Modern po sila. Gamit po yung yung senior. Ay nasa video na. Ay sabi po na counter, ang tao yung gumamit dapat po. Kapag kayo po gagamitin, dapat nandiyan kayo. Policy yun eh. Kaya nagalit siya. Sabi yun, nasa dulo pa ako ng video, papupuntahin mo ko dito. Yung kaya yung kinagalit. Unless dapat, meron siyang authorization Firma. na pinapagamit ko. Ikaw ang segunda. Isipin mo kung hindi o nanisado. Hindi o. Mexico. Mexico yun. Pero kaya ako ng tao dito, isip ko yun. Pero wala na akong mga order. Yung authoritative. Hindi, yung policy yun eh. Hindi yung sabihin na kapatulo ko yung may dala. Policy, hanapin mo yung tao na baka paper pa yun eh.
mataas sila. May mga bagay na kansilan, may babaypas na rin. Ito ang tinawag yan. Kaya lang, This time magaling yung manager. Although hindi ko nakikita na hindi ko napakinggan yung pinag-uusapan nila Kasi nalaman ko lang naman yung problem diyan. Dahil doon sa nagchichismisan sa background. So ang issue pala din ay tungkol doon sa senior citizen ID. So sa senior citizen ID yung problem. So ang nakikita kong problem dito ayon doon sa nagchichismisan sa baba. 'Di ba? Ginagamit yung senior citizen ID na wala yung senior citizen. Tama? Ngayon, ang sinasabi dun sa baba, kailangan may authorization letter daw bago magamit yung senior citizen ID. Well, yung may authorization letter na yon ay policy na ng store yun. Hindi na kasama sa batas yun. Pero karapatan din naman ng store yun na mag ng ganung policy na kailangan may authorization letter ng senior citizen, 'di ba? Or else naman aabusuhin na lang 'yan na magdadala na lang ng ID para about discount, 'di ba? Para ang inaano ko naman dito, 'di ba? Nagagalit si customer kasi nga hindi siya pinagbigyan. Well, dapat ba nating sisihin yung customer? Hindi. Kasi ang bakit ko nasabing hindi sisihin, 'di ba? Normal naman talaga 'yan na may nangyayaring ganyan ngayon, ang gusto kong i-promote sa video na to ay kung paano i-fix yung problem. Kasi ang nangyayari kadalasan sa social media, ipopost yung ganitong video para kagalitan lang si customer. Satisfying nga naman yun, sa part ng mga sinigawan, di ba? Then napapahiya yung customer sa sa social media. Pero hindi kasi nakakatulong yan Sa mga future ba, palaging ganyan na lang ang gagawin natin. Pagka halimbawa may nagwawalang customer, ipopost na lang sa social media, then ipapahiya, di ba? Hindi na-fix yung problem dyan. Darating ang araw at ganyan at ganyan ang gagawin, magiging trending na yung well, siguro kinda mafi-fix din dahil ayaw nang mapahiya ng mga magrereklamo kasi iisipin niya baka mamaya may nagvi-video dito, hindi na nga ako magwawala. Pero i-address natin yung problem. As a customer service manager before, naging supervisor ako, customer service supervisor, naging customer service manager at naging trainer na rin ako ng ganyan. 'Di ba? Hindi mo talaga may iwasan yung mga ganyang customer. Hindi mo mapipili 'yan 'Di ba? Ang nagiging problema pag hindi kumalma 'yan ng mga 1 minuto o 2 minuto, ang may problema yung nasa may nagpo-provide na ng service. Kasi kadalasan, bakit naiirita yung mga customer na ganyan? Maaaring mas matapang pa yung nagbibigay ng service. Or ngumingiti-ngiti pa, nag-i-smirk pa yung yung parang hindi siniseryoso yung reklamo ni customer. Dapat kasi pagka halimbawa kausap mo yan, ikaw dapat na mag-a-adjust kasi ikaw yung nagpo-provide ng service 'di ba? Ano ba yung mga dapat gawin? Sasabihin nyo sa akin, ang galing-galing mo, kung ikaw kaya nandyan, anong gagawin mo? Trust me, million times na ako naka-encounter ng ganyang customer. Trust me, kinikwelyuhan pa ako na gano'n, 'di ba? Kaya lang, mahal ko yung trabaho ko Kaya kahit pa paano kailangan kong pag-aralan talaga. Naranasan ko lahat yan, maniwala kayo sa akin. Lahat ng paggaganyan ng customer.
Lahat ng uri ng kawalang kwentahang reklamo ng customer naranasan ko na. 'Di ba? Kaya kahit pa paano, pwede ko sabihin na kaya kong iayos yung ganyang problem. Halimbawa, pag ganyan, pagka halimbawa nagrereklamo, ayaw pagbigyan yung request niya. Ang mangyayari as a crew, ikaw yung nasa front line, bigyan mo na sympathy yung customer. Sir, kailangan po nandito po si nanay or si lolo o si lola na may ari ng ID. 'Di ba? Kasi nasa policy po namin, sir, gusto ko man po kayong pagbigyan, kami naman po yung mayayari. Dapat ganon, sincere yung pagsasalita mo dapat, hindi yung hindi po pwede. Hindi po pwede. Hindi ba may mga ganon nakakabuisit men eh. Na pagka halimbawa tapos maganda naman ang pakikiusap sa iyo ng customer na ganon. Hindi pwede. Parang nakakabuisit. Bigyan nyo man lang kahit konti na, sir, sorry po. Kung ako lang po talaga sana gagawin ko to. Kaya lang po may may policy po kami. Kung hindi pinagbigyan at hinanap yung manager, tawagin ang manager. Magaling si manager, men. Nakita nyo ba yung bandang huli? Magaling naayos niya ng naayos niya yung problem. Kino-commend ko tong manager kasi paglabas ni manager, Yung kaya yung kinagalit. Unless dapat, meron siyang authorization Pirma. na pinapagamit ko. di ba, malakas yung boses ni Sir, Then ito si Ma'am Kalmado. Although na hindi ko masyado naririnig yung pinag-usapan nila, sincere yung pakikipag-usap ni manager kasi tinitingnan niya ng eye-to-eye contact. At meron siyang, alam mo yung hindi nakaganon yung mata, hindi nakakunot, yung parang iniintindi niya talaga yung complaint. Pero kaya pumunta ako dito, isip ko yun. Pero wala na akong para order. Yung authoritative. Hindi, yung policy yun eh. Yun ang ayoko, yung wag mong tatalikuran yung customer nang hindi siya yung nauunang umalis. I know, siguro busy siya sa back office, Huwag mong gagawin yun, men. Di ba? Pero kahit pa paano, na-handle naman. Hindi yung sabihin na, kapatulo ko yung may dala. Policy, hanapin mo yung tao may dala. Nakapipirma yun eh. Kumakalma na si kasi feeling ni customer kasi nagmumukhang tanga na siya eh. Pag maayos yung kausap niya tapos siya yung nagwawala. 'Di ba? Feeling ko kaya tsaka ito yung mga chismoso na yan, paalisin na yan. Hindi nakakatulong yan eh. Ang nandiyan lang dapat yung involved na cashier, pati manager. Wag ka nang diyan, chumismis diyan. 'Di ba? Nakakadagdag ng kairitahan to eh. Ito nakatayo na to eh. Kasi feeling ni customer pagka nandito ito, marami siyang kaaway. Paalisin na yan. Hindi dapat, pag walang business doon, umalis na. Batas sila.
ito naman, yung tungkol dyan sa senior citizen na yan, dyan sa senior citizen issue na yan, kung tutuusin naman, pwede naman pagbigyan talaga yan eh. Sa totoo lang, yung halimbawa, yung sobrang kulit na, pwedeng pagbigyan naman talaga yan. Di ba? Pwedeng pagbigyan kasi hindi naman loss ng ano yan eh. Hindi naman loss ng istorya yan eh. Kaya lang siguro, kaya hindi pinagbibigyan, baka mamaya mamihasa yung iba, no? Kasi kung pinagbigyan naman yan, hindi naman talaga loss ng istorya yan eh. Alam nyo kung bakit? Let's say, mag-present ka ng ID na senior citizen, binigyan mo ng discount. Mababawas din yan doon sa tax na babayaran mo eh. Ng store. Iko-compile lang nila at i-deduct yun ng ano. Wala rin nangyari doon. Trust me, walang nawala doon. Kaya may 15% discount yung mga customer. Pag inaudit naman yun sa BIR, ire-refund naman ng ano yan. Hindi naman sa ire-refund, pero hindi na pagbabayarin ng tax yung mga item na binili ni customer. Kaya hindi naman kabawasan yun. Hindi naman kabawasan yun kasi may records naman yan eh. 'Di ba? Unlike yung pag regular yung yung binibili ng customer, may VAT doon eh. 'Di ba? Kaya ganoon yung presyong binibili niya. Tinatanggal lang naman yung VAT sa sa binili ng customer. 'Di ba? Hindi na apektuhan yung store doon. Ngayon, kailan dapat bigyan ng konsiderasyon na kailangan may kailangan na pwede nang walang authorization letter? Depende sa sa management. Ako bilib ako sa Mercury Drugs eh. Kasi yung bibili ako ng gamot ng nanay ko before, na ospital yung nanay ko eh. Kahit wala yung mismong may dala-dala ng senior citizen card. 'Di ba? Nagbibigay talaga sila ng discount. Yung hindi wala nang authorization. Kasi common sense lang naman ang gagamitin mo eh. Let's say ang gamot na bibilhin simvastatin yung gamot talaga ng mga matatanda or mga pang high blood, mga pang then meron namang booklet, 'di ba may booklet 'yan para sa medicine, tsaka sa ID pang discount, 'di ba? Obviously naman na para talaga sa matanda 'yon, tsaka may reseta pati 'yun eh. Nakalagay sa reseta yung age nung bibili at pangalan ng bibili. Maliban na lang kung kasabot mo yung doktor, pwede. Kasi nag-duty ako sa hospital, di ko nababanggitin ko ng hospital, bata yon, siguro nasa 20 years old, high blood na. Ngayon, parang mahirap yung pamilya. Sabi ng doktor, may ka ba dyan? May lolo o lola ka ba dyan na may senior citizen card? Yung reseta, sa kanya ko ipapangalan para magkaroon ka ng discount. Pero di ba, kung generally, wala namang na yun eh. Kung bigyan ng discount, hindi naman losses ng yun eh, ng nagbebenta. Kasi ibabawas nga naman ng BIR yun pagka nagkakwentahan na sa tax. Di ba? Yun lang naman na ibig ko sabihin. At minsan, katulad nung sinabi ko, nasa store na minsan, kaya nga minsan ang ito yung hindi ko nakakalimutan sinabi ng namin, ng executives namin pagka nagmi-meeting kami. Kaya kayo yung hinire diyan. 'Di ba? Kasi may utak kayo. May may judgment kayo eh sa mga bagay-bagay eh. Dahil kung halimbawa, kung ang susundin nyo lang ay sinasabi namin, 'di ba? Sana robot na lang ang hinire namin diyan. 'Di ba? Ipo-program na lang namin kung ano yung gustong gawin ng robot, yun na lang yung gagawin. Hindi kayo robot. 'Di ba? Hindi kayo kayo ay may utak. Alam niyo yung judgment na tinatawag. May mga policy tayo, oo, 'di ba? Kailangan may letter yung senior citizen. Dapat may nandiyan yung senior citizen dapat pagka bibili.
Pero case to case basis, paano kung halimbawa yung senior citizen naka-confine at kailangan bumili ng gamot? Kailangan ba dumating din yung senior citizen do sa pharmacy para mabili? 'Di ba? Gagamitin natin yung utak natin minsan. Pagka sa mga ganyang bagay. 'Di ba? Kailangan pa ba ng authorization letter? Galing ito nanggigigil ako minsan sa sa Watsons eh. Bumili ako sa Watsons, then may bumibili doon sa pharmacy lang kasi bibili ako ng ng something BioFlu yata or kasi masamang pakiramdam. May pumipila doon sa senior citizen. 'Di ba? Wala kasi mabilhan sa Mercury nung antibiotics. Bactrim yata yung binibili o something. Kailangan daw nandun yung senior citizen, or kung wala mag-authorize. Naka-confine nga eh. 'Di ba? Mahina nga yung katawan ng senior citizen eh. Pasusulatin mo pa ba ng yun, men? 'Di ba? Hindi ba katarantaduhan 'yon? Kaya nga ang sinasabi ng mga executives namin dapat may call ka, may ka eh. May tsaka hindi naman 'di ba? I mean, ganito iisipin niyo bibigyan niyo ng discount ito ngayon. Mag-aabala pa ba ang BIR na talagang senior citizen ba tong binigyan ng discount? Tawagan nga namin. Kung talagang bumili siya. Sa dinami-dami ng inaasikaso ng BIR, aabalahin pa ba ng BIR yung mga staff nila para tawagan isa-isa yung mga senior citizen na nag-discount? Di ba, men? Ano ba yan? Minsan dyan nagkakandaloko-loko yung yung operations dahil sa pagiging robot ng mga pagiging robot ng mga staff. 'Di ba? Yung mga ganyang bagay, actually nga kung pinalusot ni cashier yun, wala naman din ng problema yun eh. Sa totoo lang, pag pinalusot ni cashier yun na kunyari senior citizen may discount para wala na lang gulo, wala din namang mangyayari doon. 'Di ba? Wala namang kabawasan doon eh. Anong nangyari nga siguro, parang robot lang tong cashier na, oy, kailangan pagka may magpapa-discount, kailangan nandyan yung matanda ha. Kailangan may authorization letter. Okay po, yun po ang aking susundin. 'Di ba, men? Parang sa LBC ganyan din. 'Di ba? Ganyan din sa LBC eh. Naalala niyo yung kwento ko? Nagbenta ako ng laruan. 'Di ba? Itong halimbawa ito si Batman. May baril kasi ito si Batman eh. 'Di ba? May baril to si Batman. Ngayon, naibenta ko to si Batman, na-ship ko si Batman walang baril. Ngayon tumawag sa akin yung sir, yung naibenta mo sa akin hindi na isama yung baril ni Batman. Itong baril ni Batman, 'di ba? Ngayon, dahil kasalanan ko, ako na yung mag-ship ng baril. Ngayon, dadala ko sa LBC yung ganito kaliit. 'Di ba? Kasalanan ko eh. 90 pesos yung pa-ship, 'di ba? Sige, ito po, i-ship ko ito lang naman po. Tapos, ano po to, sir? Baril ni Batman. Tapos sasabihin sa'yo, naku, bawal po i-ship yung mga toy guns dito eh. Yun po ang nasa policy namin eh. 'Di ba? Bawal po i-ship yung toy guns. So, paano yun? Nakalagay nga naman sa policy nila, bawal i-ship yung toy guns. 'Di ba? Nagreklamo ako. Kinausap ko yung area manager ng LBC. Sabi ko, sir, bawal po talaga. Ma'am, ano po ba ang dahilan? Bakit bawal? Kasi po, pwede pong gamitin ng gun smuggling daw. Pagpanggapin na replica daw yung barel at magpapadala ng barel, baka mamaya maharang daw sa makasuhan pa sila ng gun smuggling. Putang ina, min, ganito kalaki, gun smuggling. Hindi ka ba gumagamit ng kokote mo? Di ba? Tapos sinabi ko, ma'am, ganito kalaki. Ganyan lang ba kaliit? Bakit hindi pa pinayagan? Yun na nga, ma'am, sinasabi ko kasi nga robot yung mga tao nila. Kapag sinabing bawal magpadala ng toy guns, lahat ng toy guns bawal na. Hindi iniintindi yung main reason. Kung ano yung pinrogram, yun
Yun yung susundin. Di ba, men? Ano ba yan? Ganyan ba ang quality ng mga ng mga trabahador natin? Baka mamaya kulang sa training kaya ganyan. Na hindi ginagamit yung utak. 'Di ba? Madalas mangyari yan, min eh. 'Di ba? Parang ganito, no? Ganito. Ito, madalas ko ng tanong to. Halimbawa, magki-claim. Nagpapadala ako madalas kasi sa LBC, lalo na doon sa mga bumibili ng t-shirt sa akin eh. Halimbawa, magki-claim, no, sa LBC ng padala ng pera. Kahit hindi sa LBC, kahit sa Western Union or ano. Hihinga ng ID. Tapos, hindi papayagan kasi expired na daw yung ID. Driver's license, nandun yung expired na yung driver's license. Hindi daw pwede. Ang sa akin naman, gusto kong maintindihan. Hanggang ngayon, hindi ko pa naiintindihan yun eh. Ang pinag-uusapan naman kasi, identity nung magki-claim. Bakit kailangan hindi expired na driver's license yung ipakita? Hindi, may sasagot nyo ba sa akin yon? Sinong nakaranas na dito mag-claim ng padala sa Palawan, Western Union, tsaka LBC? Tapos pag pinresent yung ID, bawal kasi expired na yung ID. Kasi gusto ko talaga maintindihan yun eh. Bakit kailangan... Hindi, naiintindihan ko, halimbawa, kung magdadrive ka, tapos expired yung license mo, bawal talaga yon. Dahil ginagamit mo yung ID mo sa pagdadrive eh. 'Di ba? Kung ikaw naman ay papasok sa school at luma na yung ID na dala-dala mo, bawal talaga yon kasi baka mamaya pumasok ka lang doon gamit yung lumang ID. Magtatrabaho ka sa isang magpapakilala ka na, oy, ako ay tao ako ng Jollibee, di ba? Tapos papakita mo yung ID mo, expired na. Hindi, baka mamaya nagpapanggap ka lang kasi expired na yung ID mo eh. Yun, maiintindihan ko yun. Pero yung halimbawa magki-claim ka ng pera para lang proof na ikaw talaga yon, di ba? Halimbawa, ako si Juan de la Cruz. Then nakita mo ID Juan de la Cruz. Kung ano yung address na nilagay ng nagpadala, makikita naman doon sa ID mo. Yung contact number mo. Pwede naman nilang paringin kung cellphone mo talaga yon, nag-check out naman. Pero yung expired yung ID, bakit hindi pwede? Identity naman ang pinag-uusapan. Di ba, doon mo makikita yung pagiging robot na naman ng ng mga tao eh. Hindi, kailangan talaga valid ID daw, men. Di ba? Di ba nakakabwisit yun? Hindi, baka hindi ko lang talaga naiintindihan na kailangan So, meaning, kung identity yung pinag-uusapan, halimbawa, may nakita kayong bangkay dyan, may nakita kayong bangkay na lumulutang sa ilog. So, para malaman yun, tiningnan mo yung wallet. May ID doon. Nakalagay Juan de la Cruz. Expired na yung ID. Hindi ba pwede, hindi na ba yun yung pangalan niya kasi expired na yung ID? Di ba? Hindi na ba yun yung pangalan niya? Kasi nga expired na yung ID, na bangkay na nakita tapos nandun yung ID, expired na, di ba? Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Hindi, yung mga nagtatrabaho dyan siguro sa mga sanglaan, sa mga pakipaliwanag lang sa akin, baka hindi ko lang talaga naiintindihan. Laki ng problema, napahaba na tayo. Anyway, ang point lang naman kasi dito, lahat ng problem regarding sa ganyan, may fix, 'di ba? At binigyan tayo ng utak para i-fix yung mga bagay na 'yon. Wag tayong masanay na laging sinisisi ang customer, na ang customer ay tanga-tanga, 'di ba? Bagamat diyan sa tagpo na 'yan, alam mo, mali naman yung customer talaga na nagsisigaw-sigaw siya doon. Tsaka wala siya sa posisyon dahil hindi naman kanya yung ID na ginagamit niya na senior citizen. However,
'Di ba? Huwag tayong masasanay na palaging ganun na lang. Dahil hindi naman talaga naiiwasan na may ganyan talagang kupal na customer eh. Sa totoo lang. 'Di ba? Ang dapat nating pagtuunan, yung mga dapat gawin pagka nandiyan na tayo sa senaryong ganyan. Yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.